Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga po, ang pag-uusapan natin ay ang mga pangyayari po sa loob at sa labas ng Itbulaga ngayong araw po ng Sabado. So, isang napakasayang pananghalian na naman yung pinagsamahan natin kanina mga kadabarkads, and kanina nga po lahat nag-enjoy, team bahay, team online. Grabe po ang saya nila habang sila po ay nanonood kanina ng Itbulaga, no? So, kanina po pinalabas yung trailer po ng The Kingdom ni Bossing Big Soto na kung saan ay kasama po dito si Piolo Pascual, and nagtala po ng online viewers dito po sa TVJ YouTube channel ng 81K. Pumalo po ng 81K, samantalang dito naman sa TV5 Philippines sa YouTube channel ay 24K po ang nanunood. So habang pinapanood and pinapalabas po ang trailer ng The Kingdom dito po sa Itbulaga, ang dami pong humanga at nagandahan dito sa trailer po ng The Kingdom. Sabi nga po nila pang box office itong ginawa po ni Bossing Big Soto para po sa Metro Manila Film Festival na mapapanood po yan sa December 25, 2024. So kahapon pa lang mga kadabarkads, ang dami ko ng good feedback, good comment na nababasa tungkol dito sa entry po ni Bossing Big Soto para po sa MMFF, and mas marami ko pong nakitang good comment dito po sa live chat ng Itbulaga YouTube channel, and lahat sila mga kadabarkads ay excited na sa pelikula ni Bossing Big Soto. So ang dami pong matututunan natin dito sa The Kingdom. Andito yung what if, paano kung ganito yung nangyari sa Pilipinas. Magsisilbing eye-opener po ito sa lahat ng mga kabataan and syempre sa mga mamamayang Pilipino na kung hindi pala nasakop yung ating bansa, ganito yung mangyayari, 'di ba? So may imumulat po yung ating isipan sa mga ganitong pangyayari. Kaya naman suportahan po natin ito mga kadabarkads sa December 25, 2024, showing na po yan. So kanina po ang sugod bahay mga kapatid ay nandirito sa barangay San Jose. And dyan po sila nagpamigay ng papremyo mga kadabarkads. And wala pa rin po itong si Paulo Ballesteros kasi mahaba-habang pagalingan pa po yung kanyang gagawin dahil sa kanyang daliri na inoperahan po. So ang nanalo po dito sa sugod bahay mga kapatid ay nag-uwi ng 60,000 pesos plus mga regalo at additional na 5,000 pesos para naman po yon sa The Kingdom. At eto po mga kadabarkads, may bagong pakulo dito po sa Itbulaga kanina na kung saan inanunsyo ng Itbulaga na pinangunahan po nitong si Tito Soto. So meron po silang tinatawag na ninong-ninang, everyday po yan ha. Iba-iba magkakaroon ng bunutan. So kanina bumunot po si Tito Soto at ang nabunot niya po ay si Karen Aistrup. So ano po ba ang meron dito sa ninong-ninang na to? So ganito po kasi yan mga kadabarkads. Yung nabunot po, everyday, pwede silang magpakita ng mga talent nila. Pwede silang kumanta, sumayaw, mag-modeling, mag-acting. Tapos, parang pipili po sila ng mga kasali na mapabibigyan ng papremyo sa mga team online, team studio, and team barangay. And ang magbibigay po ng papremyo ay yung nag-perform. Halimbawa, si Karen Aistro po, siya yung nabunot, siya na yung magpe-perform, siya pa rin po yung magbibigay ng regalo at papremyo doon sa mapipili po nila sa sugod bahay or sa team online or sa team studio. And sa Lunes, masasaksihan na po natin yan mga kadabarkads at pinangungunahan yan itong si Karen Aistrup. So masaya and exciting ito mga kadabarkads, kaya naman abangan natin itong bagong pakulo ng Itbulaga. Samantalang kanina naman po ay nakasama natin ang South Border together with the Singing Queens, in concert with Singing Queens. And medyo nagkaroon lang po mga kadabarkads ng problema kasi habang nanonood ako kanina po mga kadabarkads, nagbabasa ako ng mga comments sa live chat po ng Itbulaga.
and medyo hindi po maganda yung naging feedback ng mga singing queens doon. So magbabasa tayo ng ilan sa mga comment ng Dabbercads kasi hindi naman sila mga bashers eh. Tinatama lang siguro nila para nang sa ganon sa sunod ay ma-enhance or ma-improve yung kamalian. Sabi ng isa dito, dapat talaga may lead o falsetto ang South Border. May instances na di kaya ni Jay Durias ang false neto. Sabi pa ng isa, wag ka nang mag-second voice, Casey, tunog sintunado. Komento pa ng isa, hindi pang babae yung K ng kanta, hindi inadjust, parang singing queens kasi si Jay Durias ang mahihirapan. And ito pa yung last comment. Sabi dito, hay nako, portion ng SQ with guests, wag nyong pangunahan ang director. Sabi pa ng isa, do I support yung success ng singing queens and happy for them pero medyo overexposed na lately pati yung Oh Baby. Tapos sabi pa ng isa, such a fan of South Border official pero ang pangit ng areglo ng version na ito ng Rainbow. Sana nag-stick na lang sila sa original nung kanta. So ilan lamang po yan sa mga komento ng ilang mga netizen and online viewers dito po sa Itbulaga kanina. So di ko naman masabing bashers po sila kasi sobrang ang dami po nilang nagbibigay ng mga komento habang nagpe-perform ang South Border kasama po itong in concert with the singing queens. So kayo po ang tatanungin ko mga Kadabbercads, nagandahan ba kayo or napangitan ba kayo or satisfied ba kayo dito po sa kanta ng mga SQ natin together with South Border? So paki-comment nga po dyan sa baba kung tama ba yung mga nababasa ko po dito po sa online chat ng Itbulaga YouTube channel. Samantalang oo nga po pala mga Kadabbercads, i-share ko na din po sa inyo itong naging views ng in-upload po ng TBJ na Facebook page. Video po yon ni Queen Amber Torres na kung saan kumasa sa Superman, yung parang hinahagis po siya. Tapos hindi ko alam kung nahulog ba siya or nalaglag siya ni Lamaine Mendoza and Raisa May Dizon kasi nakita ko po yung kanilang reaction, gulat na gulat sila sa nangyari po dito kay Queen Amber pero di ko naman nakita kung ano po yung nangyari, pinutol na po kasi doon sa video. So chinek ko po kanina as of 1:22 PM nasa 944,000 na po yung views, so malapit ng mag 1 million. So ang dami rin talagang naging interesado po dito sa nangyari po kay Queen Amber or Super Amber. Samantalang during final round naman po ng EB5 kanina ay pumalo po ng 102 and tumaas pa po yan kanina. And ang i-check ko nga po ang live viewers or online viewers po ng It's Showtime, nasa 70k lamang po yung nanonood dito. So every time talaga nag-EB5 yung segment na pinapalabas po dito sa Itbulaga ay tumataas talaga yung viewers nila kasi hindi lang siya basta show educational din po itong EB5. So ano po ang komento ninyo dito mga Kadabbercads? Please comment down below kung ano po ang masasabi ninyo dito po sa ating latest update.